God Almighty. He's the Prince of Peace. Prince of Peace. Oh, thank you, Lord. Hearts are mended in the presence. Once again, lift up your voice. No music. Sing it. In the presence. Basta yung presensya, Panginoon. Yes, Lord. Oh, Father, fill us tonight, Lord, with your Spirit. Alisin mo lahat ng kabigatan sa amin, Panginoon. Lahat ng mga alalahanin, Lord God. We believe kayang sagutin ito ng iyong salita, Panginoon. Yes, Lord. Hearts are mended in the presence. For the last time now, of the King. In the presence. Pastor Ian, please come. God bless you. Father, tayo po manalangin sa ating Panginoon. Amang banal na may-ari sa aming buhay, O Diyos na dakila sa lahat. Muli Lord, narito kami. Papasalamat Panginoon sa presensya mo Panginoon, sa mga awit, sa paghipo mo sa aming puso. Higit Lord sa mga awit na ramdaman namin na narito ka Lord sa aming kalagitnaan. Patuloy Lord na umaabot sa pangailangan ng iyong mga anak dahil Lord, ikaw ang Diyos na nagmamalasakit Panginoon sa bawat isa. Na anuman ang aming mga pangailangan, anuman ang aming mga dalangin, anuman ang aming mga dalangin sa gabing ito, I believe Lord, hindi mo lalampasan ng sinuman. Kaya Lord, bayaan mo silang makalapit Panginoon sa gabing ito na may tiyak Lord na pananampalataya na anuman ang mga pangailangan yan, O Diyos, inilaan mo na yan para sa amin Panginoon before the foundation of the world. Kung ito man ay kagalingan, kung ito man ay kagalakan sa aming puso, kung ito man ay revival, Panginoon, mga pangailangan, O Diyos, na material panalalapi, Panginoon. Lord, wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Na kung ikaw, Lord, ay gumawa, Panginoon, ng mga dakilang bagay sa amin, minsan, Lord, sa aming buhay, ay muli, Lord, alam namin, hindi mo kami bibiguin kung kami hihingi, Lord, sa iyo sa gabing ito. Kaya we pray, anuman, Lord, ang nasa aming puso, magawa namin itong mailapag sa iyo, Lord, sa iyong mga paanan. Kung meron mang kabigatan, magawa namin itong maitabi, Panginoon. Nang sa ganun ay makakilos ka sa amin ng malaya.
Paghilumin mo ang bawat sugat, Panginoon, ng iyong mga anak, ito man ay natural, ito may spiritual, ito may sa Espiritu, Panginoon. Lord, ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang aming high priest, Panginoon, na nakadadama, Panginoon, sa lahat po ng aming mga dinaramdam, anumang karamdaman, Lord. We pray, Lord, ilagay mo kami, Lord, sa iyong presensya, Panginoon, upang ang mga salita, Panginoon, na mapakinggan namin, ito'y manuot, Lord, sa aming kaluluwa. Maramdaman namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang siyang nangungusap, hindi ang tao, Panginoon. At lalabas kami, Lord, sa dakong ito na pinagpalat, tinanggap, Panginoon, ang mga bagay na nilaan mo para sa amin. Lahat po ng to, Lord, kinukomit namin sa iyo na may pananampalataya sa iyong dakil at matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen and amen. For God. Amen. At pagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na ito na makapangusap sa inyo sa pamamagitan ng inyong mahal na pastor. Salamat po, Pastor Ron. We expect na ang Panginoon ay mangusap sa atin sa pinaka-espesyal na paraan na ang bawat pangangailangan ay hindi ako ang tutugon kundi ang Panginoon ayon sa inyong pananampalataya. At samahan tayo ng ating Panginoon. So, dito po sa aklat po ng Genesis chapter 50, verses 24 to 26. Basahin po natin. Sabi dito, "And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob." Sabi dyan 25, "And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence." 26, "So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt." Sa pang scripture, Hebrews chapter 11 verse 22, sabi dito, "By faith, Joseph, when he died, he made mention of the parting of the children of Israel and gave commandment concerning his bones." Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Malaya na tayong makaupo, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon at nais kong mangusap sa gabing ito patungkol sa Memorial of God at may subtitle na Joseph Bones. So, salamat sa Panginoon sa gabing ito na ang Panginoon ay, alam niyo, paborito ko mga kapatid yung awit na yan, sa presensya ng ating Panginoon, in the presence of Jehovah, at may kung anong kagaanan sa ating puso kapag bumababa na ang presensya ng ating Panginoon, na kahit gaano kabigat o yung dinadaanan natin bilang tayo nasa laman, ay may kung anong comfort tayong nararamdaman sa ating Panginoon. At naniniwala ako na ang bawat pangangailangan kapag patuloy natin yung nilalapit sa ating Panginoon ng may pananampalataya, dahil tama dapat yung ating approach, we believe ang Panginoon ay kikilos sa ating kalagitnaan at tugunin ang mga pangangailangan na yan, mga kapatid. So dito, mga kapatid, sa gabing ito ang nais kong ipangusap. Kung maalala ninyo, dapat magpa-part 2 sana ako, mga kapatid, ng Pride of Life. Pero ang Panginoon, kahit pa mag-prepare ang isang ministro, kung hindi yun ang nais gustong ipahayag ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ay magbibigay ng isang mensahe ayon dun sa pangangailangan ng mga mananampalataya. So, nakikita natin ang Diyos ay sovereign sa lahat ng bagay. Kaya malaki ang dapat pagtitiwala natin sa ating Panginoon na tuwing tayo ay dadalo sa isang gawain, sa isang church, mga kapatid, na ang Diyos talaga ay may paraan, mga kapatid, ng pag-sustain sa atin, pag-bless sa atin, at pagtugon dun sa ating mga pangangailangan. Kaya nawa ang puso natin sa gabing ito, mga kapatid, ay nandoon sa expectation. Amen. Dahil ang Panginoon ay mas higit na willing, mga kapatid, na i-bless tayo sa gabing ito. Hallelujah. So, tingnan natin, mga kapatid, itong Memorial of God or Joseph Bones, di ba? Kilala naman natin, mga kapatid, si Joseph. Isa yan sa mga anak ni Jacob. So, umpisa natin Abraham. Abraham bigat Isaac. Then Isaac, Jacob. At si Jacob merong 12 tribes, mga kapatid, yung kanyang mga anak. At si Joseph, yung isa sa mga pinaka-paborito niya, mga kapatid. So, nawa ang scripture na ito, mga kapatid, ay makarelate tayo dito. Diba? Sa panahon natin
na ang sabi nga ng awit kanina, pinaka-worst na age itong Laodicea, mga kapatid, yung condition. At gano'n na lamang ang expectation ng Panginoon sa atin na tayo'y makapamuhay ng may kabanalan at ayon sa kung anong pinapangaral, mga kapatid, ng mensahe at ng salita ng ating Panginoon. Pero ang expectation ng Panginoon, mga kapatid, sa atin ay hindi sa paraan kung paano natin yan gagawin bilang tao, kundi meron siyang iniwan sa atin na yun ang magsisilbing guide natin at ang source ng kalakasan natin habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod po na ito. So babalikan ko, mga kapatid, yung scripture. Sabi dito, Genesis chapter 50 verse 24 to 26. At sinabi ni Jose na kanyang mga kapatid, ako'y mamamatay, ngunit tunay nga na dadalawin kayo ng Diyos at dadalhin kayo mula sa lupaing ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at Jacob. So alam natin yung promised land, di ba? Na una niya yan sinabi kay Abraham, di ba? Yung una, sabi niya kung gaano karami yung bituin sa langit at gaano karami yung buhangin, ay gaano karami ang magiging binhi mo. At inalala ng Panginoon yung pangako na yan kay Isaac, mga kapatid, pero ang fulfillment wala pa rin dun sa dalawa. Kaya inalala ulit ng Diyos yan, mga kapatid, doon po kay Jacob. At nung mamamatay na si Jacob, mga kapatid, narito si Joseph, mga kapatid, na para bang merong natanggap na inspiration sa Panginoon at nag-iwan ng isang, sabi natin, memorial, mga kapatid, sa isang pangako ng Diyos. Di ba? Sabi natin, Pastor, ano bang kinalaman nung pangako ng Diyos dun sa mga buto ni Jose? Kasi dito, nangungusap siya, mga kapatid, na dadalawin ng Diyos, ang tinutukoy niya dyan, yung mga descendants na. Kasi di ba 50 yan eh. Genesis chapter 50, mamamatay na si Joseph at papunta na sa Exodus. Di ba? Ang Exodus, mga kapatid, chapter 1, nakita natin, naging alipin na yung mga Israelita. Kasi yung Genesis 50, mga kapatid, nasa prosperous pa sila niyan, nakalagayan kasi sila'y nakadikit kay Joseph. Di ba? Kasi na-reconcile, kung maalala ninyo, mga kapatid. Yung mga kapatid ni Joseph na nagbenta sa kanya, mga kapatid, na-reconcile sila dyan. At kung ano yung meron, mga kapatid, si Joseph, ay meron din sila. Kasi nagkaroon ng taggutom yan, mga kapatid. At alam mo, may mga pinapahintulot ang Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya kasi meron niyang layunin. Di ba? Minsan, bilang tao, nadadala tayo dun sa bigat ng problema o suliranin, pero bilang mananampalataya, meron tayong consolation na lahat yan ay merong purpose, merong layunin ng Diyos at magagawa nating maisalig yung ating pananampalataya at mailagay tayo dun sa kapahingahan. Kasi kung wala ang ating Panginoon, hindi talaga natin kakayanin sa mundong ito, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Diyos na kahit merong mga pagsubok, mga kapatid, at mga suliranin na tila ba parang hindi natin kaya bilang tao, pero kaya ng Diyos, mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, tapat ang ating Panginoon. Diba? Lagi siyang mag-iiwan ng isang bantayog, memorial, mga kapatid, na siya'y nananatiling tapat, mga kapatid, at hindi po siya nagbabago. Amen. Kaya dito, mamamatay na si Joseph. Pag tinignan mo yung Exodus, mga kapatid, ang sabi doon, dumating yung time na merong paraon na hindi na nakakakilala kay Jose. Kaya yung mga naiwang lipi, mga kapatid, ng bayan ng Israel ay naging alipin. Diba? Pero kung titingnan mo sa mas malalim na paraan, ang nangyaring ganong kalagayan, mga kapatid, kasi unang-una, ganon din binenta din nila si Joseph Diba? So minsan aalalahanin ng Panginoon niya, kaya maingat din tayo, mga kapatid. Dahil kung ano yung ating itinanim, ay maaari nating anihin ito. Pero sa kabila nito, mga kapatid, na nangyari yan, ay tapat ang Panginoon dahil meron siyang pangako, mga kapatid, na isinumpa niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, mga kapatid, at dun sa bayan ng Israel. So sabi dito, meron siyang parang inspiration lang na natanggap. Pero pag binasa mo yung Hebrews, mga kapatid, chapter 11, yung kaninang binasa ko, mga kapatid, ay ang sabi doon, by faith. So titingnan natin, meron tayong inspiration, kala natin inspiration lang, pero kung minsan, mga kapatid, yan ay ibinababa ng ating Panginoon kasi meron talagang dapat ma-fulfill. So dito sinabi niya, dadalawin daw ng Diyos, mga kapatid, ang mga Israelita. Gaano ba katagal yan, Pastor? Tumagal.
Di ba 430 years? Mga kapatid. At noong time, mga kapatid, na sabihin niya ni Joseph, mga kapatid, sabi niya, at ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong iaahon ang aking mga buto mula rito. So sabi doon, dadalawin kayo ng Panginoon, pero meron din kayong gagawin, yung mga buto ko ay kasama ninyong dadalhin doon sa promised land, sa makatuwid. Na merong pangako ang Diyos, pero meron din siyang inilagay na bilang ebidensya, mga kapatid, na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya pag binaba mo pa yan, mga kapatid, sa 26, ang sabi dyan, at gayoy namatay si Jose at may 110 taon, at kanilang inimbalma siya at siya'y inilagay sa isang kabaong sa Ehipto. So, 400 years, tahimik, tapos naging alipin, mga kapatid, itong mga bayan ng Israel. Pero sabi doon sa panahon na tahimik, mga kapatid, ay merong ilang pa rin kumakapit doon sa iniwang pangako, mga kapatid, sa pamamagitan ni Joseph, na sila'y makakaalis doon sa kanilang kalagayan. Nang sabi doon, mga kapatid, alam mo yung kalagayan ng mga Israelita, mga kapatid, di ba? Gumagawa sila ng mga bloke-bloke na gawa sa putik at dayami. Napakahirap niyan. Kasi papaluin sila sa likod, marami silang mararanasang hindi maganda, mga kababaihan nila ay pinagsamantalahan doon for 400 years. Mga kapatid, ay ganun ang kalagayan. Di ba, kung siguro bilang Israelita, kung ilalagay mo ang sarili mo, parang magtatanong sila, meron ba talagang Diyos? Bakit hindi pa rin kami naaalis sa ganitong kalagayan? For 400 years, mula dun sa mga magulang namin, ay naririto pa rin kami. Pero merong ilan dun, mga kapatid, na itinalaga upang alalahanin yung pangakong iniwan ng Diyos, mga kapatid, kay Joseph. Kasi for example, sabihin natin 400 years, yung unang nakarinig niyan, maring wala na eh. Kasi 400 years na eh. Pero meron pa rin pinagsalinan, mga kapatid, yung pangako ng Diyos dahil walang pwede, mga kapatid, humadlang doon sa programa ng Diyos. Na kahit sabihin mo nga, kahit kila Adam and Eve, kahit nahulog si Adan tsaka si Eve, ang pag-iisip ng Diyos, mga kapatid, ay mas ahead kaysa sa atin. Kumatay agad siya, mga kapatid, ng kordero doon, binalutan sila, mga kapatid, at tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, yung redemption doon sa dulo. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay sovereign. Kaya kahit sa pangako ng Diyos, mga kapatid, kahit sabihin natin, Pastor, tagal ko nang nanalangin, parang di pa rin dumarating. Minsan tingnan natin, paano tayo tumingin? Di ba, hindi ba magandang chance yun para sa atin? Hindi pa natupad. Naniniwala ko, isa sa mga araw na ito ay tutuparin ng Diyos. Dahil sinabi niya, mga kapatid, na sabi doon ay merong isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ang baliin ng kanyang salita. Na kung ang inspirasyon na ito'y pinadaan niya sa kanyang propeta, mga kapatid, na si Joseph, ito'y mangyayari dahil ito'y binigkas, mga kapatid, ng isang propeta at ang salitang yun ay nanggaling sa Diyos. Pastor, for 400 years nga, naging alipin sila eh. So parang hindi nangyari? Kasi lahat ng bagay, merong decreed season. Merong tamang panahon. At ang sabi doon, merong isa doon, na merong burden sa kanyang puso at nakikita yung kalagayan, nang sabi nga ng prophet, it takes a one praying man, mga kapatid, para baguhin ang isang sirkumstansya. At ang sabi doon, nandoon si Amram. Sino po si Amram, pastor? Tatay ni Moses. Na nakita niya yung kalagayan ng mga Israelita na inaapi, hindi pwede, ito'y bayan ng Diyos. At siya'y patuloy na nanalangin, nakilala niya si Jochebed. At itong dalawang ito ay pinag-isa ng Diyos at ipinanganak, mga kapatid, si Moses. At nung ilabas si Moses, mga kapatid, nagkaroon pa ng panahon na, alam kasi ng Egyptian na merong prophecy na mag-aalis sa kanila, mga kapatid, doon sa bondage. Kaya sinusubukan pigilan, mga kapatid, ng hari, ng paraon, kaya yung mga bata na ipapanganak, mga kapatid, na lalaki, pinapapatay nila, mga kapatid. Pero sabi doon, merong inspiration na naman, natanggap itong si Jochebed, nang sabi niya, itong si Moses, pag tinago natin ito, mawawala to sa atin, ibig sabihin matatagpuan. Ang inspiration ng Panginoon sa kanya, ilagay mo sa isang ark of bulrushes, ilagay mo dun sa ilog ng Nilo, para ito'y makuha ng isang Egyptian, mga kapatid, na babae, tapos ibabalik uli ito sa kanya. At ito'y pinalaki niya, mga kapatid. Nang sabi doon, si Moses, mga kapatid, ang katugunan, mga kapatid, nung visitation ng Panginoon dun sa mga Israelita, mga kapatid.
Diba na ang sabi doon ay siya ang tutupad doon sa pangako. So makikita natin dito ang Panginoon gagamit siya ng tao, meron siyang tamang place, meron siyang tamang taong gagamitin mga kapatid para i-fulfill ang kanyang pangako sa atin. Pero kung titingnan mo yung experience ng mga Israelita, parang tayo din yan eh. Diba? Nagpapagal tayo, nagpapatuloy tayo sa buhay na ito, nahihirapan tayo mga kapatid, maraming struggle, maraming suliranin. Pero mga kapatid, alam mo, sabi ng prophet, itong mga Israelitang ito na nakakaalala dun sa pangako ng Diyos, darating yung gabi, na pagod sila. Tapos umiiyak sila na, kailan ba kami maalis sa ganitong kalagayan? Kailan ba kami mailipat dun sa pangakong ibinigay ng Diyos sa amin na lupang pangako? Alam mo mga kapatid, ang gagawin nila, pupunta sila kung nasaang nakalagay mga kapatid yung mga buto ni Jose. At sasabihin nila, may pangako ang Diyos eh. Nandito pa rin yung buto. Ang sabi ng Panginoon, itong mga butong to ay ililipat doon sa Kanaan. Nananatili pa rin ang buto dito at ang pangako ng Diyos ay kailangan kaming alisin dito kasama ang mga butong ito. Naniniwala kami na hindi mananatiling ganitong aming kalagayan, na kami pagod at alipin pa rin dito sa Egypt, kami aalisin ng Panginoon. Kaya dumating mga kapatid itong si Moses mga kapatid sa eksena upang alisin sila. So ayan yung history mga kapatid. Pero alam mo, ang buhay ni Joseph mga kapatid ay hindi rin po biro. Bago niya nabigkas mga kapatid, ang inspirasyon na yan sa Genesis chapter 50, ay meron siyang mga experience mga kapatid sa 37. Kung babaybayin natin mga kapatid, daanan natin ng kaunti. Sabi niya dito, yung 37 mga kapatid, di ba kinainggitan siya ng mga kapatid niya dahil si Joseph ay gifted din, spiritual mga kapatid, type ng ating Panginoong Jesucristo na kinainggitan din ng mga Fariseo mga kapatid saka ng mga Sadducees. Nang sabi doon ay meron siyang unang dream, yung dream niya diba yung big kiss ng mga trigo, nang sabi niya may panaginip ako na ang panaginip ko meron ako isang big kiss, tumayo ito, tapos yung sa inyo na mga kapatid ko ay nag-bow down. Kaya sabi ng mga kapatid, sinasabi mo, mas dakila ka sa amin, yuyukod kami sa iyo. Samantalang bunso siya eh. Pero mga kapatid, ang Diyos mga kapatid, napaka-unusual niya mga kapatid sa kanyang mga paggawa, pagkilos at paggamit ng mga tao mga kapatid. Kaya kung sino yung pinaka-list mga kapatid, na tinitingnan ng tao na marahil ay walang ang Diyos ay hindi siya pwedeng gamitin at lahat, pero yun ang pipiliin ng Diyos mga kapatid para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Kaya meron pa siyang another dream. Sabi niya, pati yung kanyang tatay at nanay, ganun din, yuyukod din sa kanya. Kaya nung marinig yan ni Jacob, si Jacob mga kapatid, alam natin, dreamer din siya. Di ba? Alam niyo yun, nung bago niya mamit yung angel, na naginip din siya, na merong isang hagdan at merong mga anghel na akyat panaog. Kaya nung sabi niya, pati ba kami ng nanay mo, luluhod sa'yo, magbabow down sa'yo? Pero ang sabi doon mga kapatid, nung marinig yan ni Jacob, ay tiningnan niya na parang meron nga talaga sigurong magaganap. Sabi doon, this father observed the saying. Kasi bilang prophet, alam mo din dahil si Joseph, ang sabi ng ating mensahero mga kapatid, Joseph is a prophet. Dahil nakita siya ng vision, nakapag-interpret siya ng dreams, mga kapatid. Pero itong prophecy na to mga kapatid, na hindi na-interpret, kasi read between the lines, alam naman natin talagang itataas si Joseph mga kapatid dun sa dulo ng chapter ng Genesis. Pero natupad ba agad? Hindi mga kapatid eh. Kasi pagdating mga kapatid ng 37, verse 20 mga kapatid, gusto nilang patayin mga kapatid. Itong si Joseph mga kapatid, ng kanyang mga sariling kapatid. Kasi nakita niya spiritual eh. Siguro nakita rin parang blessed itong taong ito. Sabi nga, hindi nga kinakailangan na, alam mo, para pumatay ng tao sa atin, mga kapatid, hindi mo kinakailangan saksakin siya. But to kill is his influence, mga kapatid, napaka-danger niyan. Sabi nga ng Panginoon, magiging at the day of judgment ay, pananagutan mo yan sa ating Panginoon. Gusto nilang patayin mga kapatid, si Joseph. Pero sabi doon mga kapatid, pinigil siya ni Reuben, di ba yung mga kapatid? Kasi ang panganay si Reuben. Ano ba si Reuben, pastor? Di ba si Reuben, dinefile niya yung mga concubines, mga kapatid ng kanyang ama. Kaya yung time na gusto niyang iligtas itong si Joseph, sabi niya, huwag natin siyang patayin, ilagay lang natin siya sa balon. Kasi ang purpose niya talaga mga kapatid,
iahon dun si Joseph, ibalik dun sa tatay niya, mga kapatid, para maibalik sa kanya, mga kapatid, yung right sa birthright. Pero mga kapatid, hindi po natuloy yan, mga kapatid. Kasi di ba nasumpungan niya, wala na dun, mga kapatid, si Joseph. Kasi ang ginawa ni Judah naman, sabi niya, wag natin patayin siya, ipagbili na lang natin siya. Kasi nakita nila merong mga Ismaelita, mga kapatid, doon sa lugar kung saan nila nilagay si Joseph, mga kapatid. At kanilang binenta, mga kapatid, ang si Joseph, mga kapatid, sa scripture ang sabi, Ismaelita, pero pag binabasa mo, binabanggit din, Midianites. Kasi alam ninyo, mga kapatid, ang Ismaelita, si Ishmael, ay pinalayas, di ba? Pero sila'y nanirahan, mga kapatid, dun po sa Midian. Kaya meron ng mixing dyan, yung Ishmaelite tsaka Midian, kaya kuminsan namimix, mga kapatid, na Midianites. At ito'y binenta, mga kapatid, doon po sa Egypt, kaya kay Potiphar. Diba? Pero sabi doon, kahit na ibinenta, mga kapatid, itong si Joseph, ang sabi ng Genesis chapter 39, verse 2, di ko na nailagay dyan, mga kapatid, at ang Panginoon ay sumakay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoon na taga-Ehipto. Pastor, di ba parang napakahirap naman nun? Sinubukan nilang patayin si Joseph, nilagay nila dun sa balon, ibinenta nila sa Egypt, pero sabi ng scripture, God was with him. So kahit sa pinakamapait, kahit sa pinakamadilim, kahit sa pinakamagaspang na eksperyensya ng buhay natin, God was with him. God is with us, mga kapatid, kahit sabihin natin na para bang napakagaspang, napakadilim, napakalungkot, mga kapatid, dahil hindi pwedeng baliin ng Diyos yung kanyang ipinakitang panaginip, mga kapatid, dito po kay Joseph. Sabi natin panaginip, sa Tagalog, pwedeng dream, pwedeng vision. At ang vision, mga kapatid, ay lagi yung merong interpretation at fulfillment. Mga kapatid, kaya kung sinasabi natin, alam mo, Pastor, may bahagi ng scripture na alam ko, mapufulfill to sa akin eh. Hawakan mo yan. Hanggang sa ma-fulfill, mga kapatid. Kasi kung pinahayag ng Panginoon sa yan, mga kapatid, tutuparin niya yan. At mananatili siya sa iyo, mga kapatid. Pastor, parang ang hirap, parang baliktad yung mga nangyari sa buhay ko. Hindi pwedeng baliin, mga kapatid, ng sirkumstansya ang pangako ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga ang Panginoon, mga kapatid, laging sumakay Joseph. Lahat ng hawakan ni Joseph pinagpapala, mga kapatid. Kung saan siya inilagay, nagpo-prosper siya, mga kapatid. At ang kaaway, mga kapatid, ay laging nagsusumikap na alisin tayo sa presensya ng Diyos, mga kapatid, dahil may trap na nilagay sa Kanya. Di ba sabi doon, lahat pinamahala sa Kanya, maliban doon sa asawa ni Potiphar. Kaya itong si asawa ni Potiphar, hindi pinangalanan kasi insignificant eh. Trap lang ng kaaway eh. Di ba sabi doon, sinikap niya na kunin si Joseph, sabi doon, isang take lang ba? Hindi. Sabi sa scripture, araw-araw, mga kapatid, ay sinisikap niyang sabihin, sipingan mo ako. Pero ayaw ni Joseph, mga kapatid, kasi siya'y matuwid na tao. Pero kahit gumawa siya ng mabuti, nanatili siya doon sa tamang bagay, mga kapatid, di ba nakausahan pa rin siya nang hindi tama, mga kapatid, nakulong pa rin siya. Pero pag binasa mo pa rin yung scripture pababaan, sabi doon, nung nilagay siya sa kulungan, sabi doon, nanatili pa rin ang Panginoon sa kanya doon. Hindi pa rin siya iniwan, mga kapatid. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay hindi pa tapos doon sa vision at inspiration na pinakita sa kanya. Hallelujah. Kaya maging consolation ito sa atin. Di ba? Pastor, alam mo, may pagkakamali ako sa buhay ko. Alam mo, merong power ng restoration sa ating Panginoon. Hanggat hindi pa tapos ang buhay mo, presente pa ang biyaya ng ating Panginoon, ay malaki pa ang magagawa niya, mga kapatid, para pihitin ang isang sitwasyon, isang sirkumstansya, mga kapatid, at maganap kung ano yung pinakasakdal na kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Kung minsan tinutuldukan natin, dahil lang napakabigat ng ating dinaanan, pero hindi pa tapos ang Panginoon kay Joseph. Mga kapatid, sabi doon, nilagay siya doon, meron ding ibinabang dalawa na alipin nung Pero, mga kapatid. Yung butler tsaka yung baker, alam niyo yung kwento niyan, mga kapatid. Nang sabi doon, meron ding dream itong dalawang ito. At ininterpret, mga kapatid, ni Joseph. Yung isa, mamamatay, yung isa, mababalik, mga kapatid, doon sa bahay ni Paraon. At ang sabi niya, alam mo, ito yung interpretation, makakabalik ka, itataas kang muli. Pero sana, pag nangyari yan, alalahanin mo ako. Pero alam mo, mga kapatid,
Nakalimutan siya dyan eh. Kaya kahit pa maganda yung kanyang nagawa, na-interpret niya mga kapatid, minsan iniisip natin, ginawa ko naman to pastor, but parang hindi pa rin nababago. Hintay ka lang. Hintay ka lang. Silang naghihintay sa Panginoon, darating mga kapatid, yung renewal at pangako ng Diyos. Mga kapatid, para to pa rin mga kapatid sa ating buhay yan. You just wait. Dahil merong appointed time lagi sa ating Panginoon. At ang sabi doon mga kapatid, dumating na yung panahon na alala nitong butler na ito mga kapatid si Joseph kasi may panaginip yung Pharaoh. At ininterpret mga kapatid. At dumating sa punto, itinaas muli mga kapatid si Joseph. Alam mo kahit ibaba ka ng tao, kung gusto kang i-promote ng ating Panginoon, walang magagawa ang tao. Hallelujah! Kahit ibaba ka ng tao, kung gusto kang i-bless ng Panginoon, i-bless ka ng Panginoon. Kahit ibaba ka ng tao, mga kapatid, kung gagamitin ka ng Diyos sa ministry, ang Panginoon pa rin ang gagawa, mga kapatid, para ilagay ka, mga kapatid, dun sa kanyang programa. Hallelujah! Kaya walang kahinaan ng tao, walang anumang pagkakamali. Kung ang ating puso naman ay hiningi na natin tawad sa ating Panginoon, ginawa mo na ang marapat, mga kapatid, sino ang pwedeng maglagay ng kamay para ituro sa iyo, mga kapatid, na wala ka ng pag-asa, ganito, ganyan. Hallelujah! Si Joseph nga mga kapatid, hindi iniwan ng ating Panginoon. Diba? Pag yung kasunod mga kapatid dyan, na verse mga kapatid, next slide po, next po. Amen. Next po, yan. Diba? Sabi sa Acts mga kapatid, ito yung sinasabi ko kanina, the patriarchs moved with envy and sold Joseph into Egypt, but God was with him. Diba? Ang hirap ng buhay namin, pastor eh. Parang, ba't nandito ka pa din? Because God is with you. Pastor, wala na kami maisahing, wala na kami bigas eh. Pero ba't nandito ka pa din? Because God is with you. Nandyan pa rin ang Panginoon. At nakikita natin, pag lubos tayong sumasampalataya, kumikilos ang Panginoon. Gumagawa siya dun sa mga paraan na, alam mo, parang napaka-imposible na. Pero alam mong, identify mo ng ating Panginoon ang kumilos nun. Na kahit gumamit siya ng tao, alam mong ang Panginoon pa din yun. Hallelujah! Kasi meron pa rin siya mga kapatid na inilatag na programa sa atin at hindi siya titigil mga kapatid hanggat hindi yun ma-fulfill. Sabi ko nga, meron siya isang bagay na hindi kayang gawin, yung baliin yung kanyang salita. Kaya, next slide po mga kapatid, sabi niya dyan, sa Psalms, pag titignan mo rin yung buhay mga kapatid nito ni Joseph, ang sabi dyan, he sent a man before them, even Joseph who was sold for a servant. Alam mo ba mga kapatid, yung pagiging alipin, servant mga kapatid, yung 30 pieces of silver sa ating Panginoon Kristo, ang ibig sabihin pala niyan mga kapatid sa numbers, ang halaga pala ng isang alipin mga kapatid, 30 pieces of silver. Ibig sabihin, ganun yung pagpapahalaga, value ng mga Sadducees at Pharisees sa ating Panginoong Kristo mga kapatid, na ibinenta mga kapatid itong ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ni Judas, pero mga kapatid, ang value ng ating Panginoon ay wala dyan eh. Diba? Minsan ang tao rin, habang kahit naglilingkod sa ating Panginoon, minsan hinahanap natin yung value natin. Para minsan hinahanap natin, binavalidate natin yung ating sarili sa ibang tao at lahat. Lagi mo titingnan, ang identification mo ay sa ating Panginoon. Kasi hanggat ang tingin natin, kailangan i-validate nila. Parang minsan may mga tao gustong mapatunayan ng kanilang sarili. Hindi mo kailangan patunayan yan. Ang identification mo ay sa ating Panginoon. Mga kapatid, na hindi mo kailangan dapat ma-please mo si ganito. Hindi mga kapatid. Dapat sa Panginoon na lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, ay hindi para sa tao, hindi para mag-create ng magandang reputation, mga kapatid, kundi lahat ito ay para sa ating Panginoon. Tumanggap ka man ng palakpak o hindi mahalaga sa iyo dahil ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang nagtutulak sa iyo para gawin ang isang bagay. Kahit i-persecute ka ng ibang tao, kahit husgahan ka ng ibang tao, ang mahalaga sa iyo, napiplease mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, hindi masama yung salitang servant. Diba? Kasi alam mo, identification mo, servant ka sa ating Panginoon. Hallelujah! Kahit napapagod, kahit nasasaktan, kahit ano pa man mga kapatid, basta ang ginagawa mo para sa ating Panginoon.
Hallelujah. Sabi 18, whose feet they hurt with fetters, he was laid in an iron, mga kapatid. Next slide. Pero sabi dun sa 19, tingnan nyo yung 19. Sabi dun, until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Diba? Hindi maganda experience ni Joseph. Parang meron siyang karapatan na magsumbat sa Panginoon eh. Diba Lord, pinakita mo sa akin itong dream, itong vision na yuyukod sila't lahat mga kapatid. Pero mga kapatid, sinubok siya ng Panginoon doon. Sabi doon, hanggat sa panahon na nangyari ang kanyang salita, yung prophecy, siya'y sinubok ng salita ng ating Panginoon. Kaya hindi na maging kakatwa sa atin o parang tanong, bakit parang hindi pa na-fulfill, Pastor, tas parang baliktad ata yung prophecy sa buhay ko. Sinusubukan ng ating Panginoon. Diba? Parang isang ginto, mga kapatid. Kailangan padaanin yan sa pagpukpok, mga kapatid, tapos babalik ta rin, pupukpukin uli. Para saan? Para masaktan? Hindi. Tinatanggal yung mga maiitim na batik. Tinatanggal yung mga madutuming bahagi nang sa ganun, mga kapatid, maging dalisay sa Panginoon. Kung bakit may mga trials, mga kapatid, kasi meron tinatanggal ang Panginoon sa atin. Diba, gusto natin maging dalisay sa ating Panginoon. Kaya padadaanin tayo sa sari-saring eksperyensya, mga kapatid, para maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Kasi yung pagpukpok, tsaka yung pagbaliktad dun, mga kapatid, sa ginto, ang sabi dun, paano hihinto yan, Pastor? Sabi, pag nakita na nung smelter, na parang nakikita niya na yung sa kanyang sariling muka, alam niya, ay, perfect na ito. Dalisay na ito, mga kapatid. Kaya kung meron pang mga pagkakataon sa ating buhay na dumaraan tayo sa sari-sari experience, mga kapatid, may ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Diba? Huwag tayong mainip. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod at paggawa ng mabuti sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi lahat yan, mga kapatid, ay meron pong gantimpala sa ating Panginoon. Diba? Minsan iniisip natin, napakabigat kasi ng trials namin, Pastor eh. Pero alam mo, dahil tayo, alam naman natin yan, mga kapatid, na hindi tayo naglilingkod dahil sa reward, i-reward ka pa rin ng ating Panginoon after the trial. Ang kailangan lang, maging condition mo during the trial, maging faithful ka sa ating Panginoon. Manatili, mga kapatid, na ibigay mo ang patotoo sa Kanya, purihin pa rin siya, paglingkuran pa rin siya, mga kapatid, at mas lalong maging mainit ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Hallelujah! Kasi minsan may kita ka, sobrang bigat, tumitigil, humihinto. Minsan mauunawaan mo as a pastor kasi tao pa rin eh. Pero pag lumalayo tayo sa salita ng ating Panginoon, minsan hindi tayo mabibigyan ng magandang payo. Diba? Ito nga sila 400 years. Ganun yung kanilang kalagayan. Pero sabi doon, may pangako si Joseph eh. Sa Genesis chapter 50, bibisitahin kami ng Panginoon. At nandoon, mga kapatid, umiiyak itong si Amram, lumabas, mga kapatid, si Moses, mga kapatid, at sila'y nilabas, mga kapatid, dun po sa bayan ng, mahirap pa nga, mga kapatid eh. Dumating si Moses, hindi pa sila naniwala, mga kapatid. Diba? Nilalabas na nga sila doon, tinutupad. Diba, minsan ganyan tayo eh. Lord, bigyan mo ako ng sign. Pagka ginawa mo, maniniwala na ako. Tapos tinupad ng Panginoon. Sabi mo, Lord, isa pa. Hindi tayo naniniwala na ang Panginoon yun. Pero mga kapatid, kung anong hiningi mo sa ating Panginoon at ginawa ng ating Panginoon at meron kang panata sa likod nito, mga kapatid, dapat tuparin mo. Kasi minsan, mga kapatid, pagka meron tayong sinasabi sa ating Panginoon, tapos meron tayong vinaw, kailangan natin tuparin yun. Kasi ang Panginoon tapat eh, na pinatunayan niya ang kanyang salita. At itong mga Israelita, mga kapatid, nung hinihiling nila, kailangan mapalis na kami dito. Nung dumating, mga kapatid, hindi nila na-recognize si Moses. Diba, naalala niyo yung quote ng prophet na they are missing their gift. Thousands of people are missing their gift. Ang gift nila si Moses, mga kapatid. Pero sabi doon, hindi pwedeng maging hindrance, mga kapatid, yung hindi nila pagsampalataya para ganapin ng Diyos, mga kapatid, yung kanyang pangako doon sa bayan ng Israel. Kaya kung minsan, mga kapatid, nilalampasan ng Diyos, mga kapatid, yung mga mangmang nating kaisipan at tinutupad niya pa rin sa ating kalagitnaan ang kanyang pinangako sa atin. Hindi ba't sapat na dahilan yan, mga kapatid, para ibigay natin sa ating Panginoon yung buong pagtitiwala at paglilingkod, mga kapatid, na merong sinseridad at mainit, mga kapatid, na paglilingkod para sa Kanya. Kasi hindi siya nagbabago, mga kapatid.
Diba? Hindi siya nagbabago. Tayo lang minsan nagbabago. Diba? Minsan, papaisip tayo, nagda-doubt tayo. As aman, minsan dumarating yan, mga kapatid. Pero sabi dito, tuwing napapagod tayo, meron dapat tayong binabalikang mga buto. Na kung saan nagbibigay sa atin ng kalakasan, nang sa ganun makapagpatuloy tayo dun sa gampaning ginagawa natin habang naghihintay tayo dun sa pangako ng Diyos. Kasi minsan napapagod tayo as a man. Walang problema, nauunawaan natin, pero kailangan mong tumayo uli, mga kapatid. Gawin mo yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo hanggang sa ma-fulfill kung ano yung hinihintay mo sa ating Panginoon. Kasi nung time na yan, naniniwala pa rin naman yung ilan doon na ma-fulfill yung pinangako ng Panginoon dito, mga kapatid, kay Joseph. Ang sabi doon, inspiration lang. Pero ang sabi ng Scripture, by faith. Kasi unang-una, ano bang ibig sabihin, Pastor? Ba't kailangan nilang ilagay yung mga buto doon sa Israelites, ay doon sa Canaan? Next slide po. Tingnan natin, anong sabi ng prophet, mga kapatid? Sabi niya, Jacob begat Joseph. We know the perfect type of Christ. And when Joseph was dying, he said, don't bury my bones down here. Why? He was a prophet. He foresaw things that the rest of them didn't see. Kasi prophet siya eh. Sabi niya, he said, take me up in Palestine and bury me with my fathers. Next slide. Sabi niya, and Moses, after 400 years, diba, took Joseph's bones and buried them in Palestine. I wonder why. Nag-iisip yung prophet, ba't kaya kailangan, anong kahalagahan ng buto? Ngayon nga, di nga tayo naniniwala, mga kapatid, na yung ating mga mahal sa buhay nandun sa sementeryo eh. Yung buto nila, memorial, nandoon. Pero alam natin yung kanilang kaluluwa na sa ating Panginoon. Kaya sabi dyan, Job said, I know my Redeemer liveth, at the last days he'll stand on earth. And though the skin worm destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself. My eyes shall behold and not another. That would stand on the earth and see. Ano yung inspiration niya? Kasi may kita mo sa message ng prophet, pag sinabi niyang patriarch, tatlo lang naman yan eh. Abraham, Isaac, Jacob. Pero pag binasa mo yung quote na Abraham, Isaac, Jacob, merong Job. Nagkamali ba prophet doon? Hindi. Mga kapatid, kasi kung titingnan mo, mga kapatid, yung pong pagkakasunod-sunod ng Genesis, mga kapatid, sa Biblia, ang sabi doon, di ba yung Genesis 1, creation? Genesis 2, Garden of Eden. Genesis 3, fall of man. Genesis 4, pinatay ni Cain si Abel. Genesis 5, yung Adam to Noah na genealogy. Genesis chapter 6, wickedness na nag-provoke sa galit ng Diyos. Yung 7, yung flood. Yung 8, nag-subside yung flood. Yung 9, covenant doon sa rainbow. Genesis 10, yung Shem, Ham, tsaka Japet. Yung Genesis 11, Tower of Babel. Pero ang sabi, mga kapatid, sa pagitan ng Genesis 10 at ng Genesis 11, nandun po ang book ni Job. Kaya hindi nagkamali ang prophet doon. Nasabihin niya, patriarch, Abraham, Isaac, Jacob, tapos Job. Kasi si Job din mismo, mga kapatid, ay meron ding natanggap na inspiration sa ating Panginoon. Di ba sabi niya nung nandun siya sa trials, mga kapatid, sabi niya, pag ba yung dahon, sumibol ito, at ito'y nalanta, mabubuhay kaya itong muli? Di ba? Meron siyang ganyang inspiration. Tapos doon sa trials niya, hindi niya ma-reconcile, hindi niya maintindihan kasi ginaganap naman niya yung kalooban ng Panginoon eh. Pero ba't dumating pa rin siya doon sa trials? Nagkaroon siya ng murmuring, sabi niya, yung balat ko nagpuputok-putok na, ganto ganyan. Parang wala siyang inspiration. Pero dumating doon sa kalagayan, mga kapatid, nang sabi niya, ayan, dumating yung inspiration. Alam niya na yung kanyang manunubos, mga kapatid, ay buhay, at ito'y tatayo sa mga huling araw, mga kapatid, at makikita niya ito, na kahit masira ang katawang ito, mga kapatid, meron pong resurrection, mga kapatid, na ipinangako ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganun din ang purpose, bakit yung mga buto ni Jose ay kailangang mailipat sa Canaan, Palestine, dahil alam nila, by faith, reveal sa kanila na ang lugar ng resurrection, mga kapatid, ay dun sa Palestine. Kaya kung saan namatay, mga kapatid, si Job, ang sabi ng prophet, tuloy natin yan, sabi niya kung saan namatay si Job, mga kapatid, inspiration ni Abraham, mga kapatid, kung saan nasan si Job, doon ko rin ilalagay yung mga, sabi niya, Abraham said, if Job's going to see him, I'm going to be buried right with him.
so I can see him too. I'll bury Sarah there, bury them all there, for they know that the first fruit of resurrection wasn't coming out of Egypt, it was coming out of Palestine. Kasi bago rin mamatay si Jacob, binili na niya rin si Joseph. Sabi niya, sumumpa ka sa aking hita na yung mga buto ko, hindi mo iiwan dito sa Egypt. Dadalhin mo dun sa Palestine. Nung mamatay si Joseph, ganun din ang bilin niya. Sabi niya, dadalawin kayo ng Diyos. At dadalhin niyo yung mga buto ko doon sa Kanaan. Pagkat alam din nila na may pangakong muling pagkabuhay at hindi sa Egypt yan, hindi sa mundong to ang fulfillment ng mga pangako ng Diyos, mga kapatid, kundi dun sa promised land. At kailangan maposisyon, kaya nga lagi ko siya sinasabi, do not despise the teaching. Because preaching and teaching, mga kapatid, ay malaki ang nagagawa niyan. Ang preaching ay inilalagay ang isang mananampalataya, mga kapatid, sa ilalim ng kahatulan ng salita. Kumbaga parang bait yan eh. But the teaching places the believer, mga kapatid, kung saan siya dapat nakaposisyon at malagyan siya ng tamang pananampalataya nang sa ganun matupad, mga kapatid, yung pong pangako ng Diyos sa buhay niya. Kaya minsan naiinip yung iba pagka nagtiteaching yung pastor. Kailangan nyo maintindihan, kailangan nyo yan. Kasi pastor, parang gusto naman namin makarinig ng iba. Na-appreciate namin yung ibang preacher. Alam nyo, hindi nyo ma-appreciate yan kung hindi kayo naturuan ng tama. Ibig sabihin, malaking bagay ang pagtuturo at pangangaral na ginagawa sa inyo. Kung kaya, bakit ganyan ang response ninyo, mga kapatid, sa ibang pangangaral? Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay hindi maaring magkulang ng pangangaral o salita o mana, mga kapatid, dun sa kanyang iglesia at dun sa pastor na inilagay niya dun sa iglesyang iyon. Ang problem today, hindi sila nagtitiwala sa kanilang sariling pastor. Ano yung 5 bagay na dapat hindi makomit ng mananampalataya? Dapat gawin ng mananampalataya. Sabi doon, respect your pastor, obey your pastor, love your pastor, support your pastor, stay with your pastor. 5 bagay na sinabi ng propeta, mga kapatid. Kasi minsan, nawawala tayo dun sa tamang channel. Pag wala tayo sa tamang channel, hindi rin aagos, mga kapatid, yung blessing. Ito nga, meron silang positioning eh. Inilalagay sila, mga kapatid, dun sa tamang lugar dahil ang fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos nandun sa Kanaan. Di ba? Minsan nag-i-struggle yung mga Israelita, nandun sila sa wilderness. Dahil nga sa unbelief. Kaya kailangan mawala yun, mga kapatid. Kaya yung pastor, patuloy na nagtuturo, patuloy na nangangaral kasi nakikita niya may umuusbong dito eh. Kailangan matapyas, mga kapatid, yung hindi pagsampalataya na yun upang maganap, mga kapatid, yung mga salita ng ating Panginoon. At narito, mga kapatid, next slide po. Sabi niya pa, watch, when he died, years later, he made a specification where to bury him. O diba, positioning. Along come Father Abraham, and when Sarah died, he went too close to the same land that Job was buried. Pastor, di natin mabasa sa scripture yan ah. Pero sabi ng prophet, read between the lines. Diba? Propeta sila, nakikita nila yung bagay na hinaharap, kaya nila ginagawa. And we believe, message believer tayo, alam natin, divine revelation, nire-reveal sa atin ang mga bagay, mga kapatid, na kuminsan hindi naman tuwirang na ituro sa atin, pero nare-reveal sa atin. Ano yun? Faith and revelation or inspiration ng Panginoon. So he bought a piece of ground. He wouldn't let them give to him kasi binibigay sa kanya yan eh. Diba? Yung lupa na yan eh. Diba? Sabi nung Hittite, Abraham, bibigay na namin sa ito. Sabi niya, hindi, bibilhin ko yan. Ating Panginoong Jesucristo nasa Gethsemane. Dumaraan siya sa isang pagdidesisyon. Sabi doon, nagpawis siya na parang gaya ng isang dugo na yung pawis niya. Sabi niya, Ama, itong sarong ito ay maring lampasan to eh, pero hindi kalooban ko kundi kalooban mo. Diba? Hindi papayag ang Panginoon Jesucristo ibibigay lang sa kanya yung victory. Hindi kailangan kong bayaran yan sa cross of Calvary, mga kapatid. Kaya ganyan ang value ng kaluluwa mo. Yan ang value mo sa ating Panginoon. Binili ka sa isang malaking halaga, mga kapatid. Hindi siya papayag na ibibigay sa kanya ang victory na hindi niya dinadaanan ng Calvary. Kaya yung believer, gustong iskipan yung trials eh. Hindi, mga kapatid. Alam mo yung pastor, kung tutusin, ayaw namin kayo nahihirapan. Doble ang sait sa amin yan. Yung pwede lang kami na bumitbit ng trials nyo eh.
Pero sabihin ko sa inyo, pag binitbit namin yan, wala kayong magiging karakter. Mga kapatid, kaya nga sabi dito, para mag-fit kang mag-rule, kailangan meron kang karakter. Because apart from character, mga kapatid, at magkaroon ka ng kapangyarihan, authority, that is satanic. Diba? Without character, mga kapatid, hindi ka fit mag-rule. Kaya pinadadaan tayo ng Diyos sa sari-sari experiences para i-create talaga yung magandang karakter. Pastor, minsan napakagaspang yun dinadaan. Kahit pinakamagaspang, kahit mga mapapait na tubig ng mara ang pinadadaan ng Panginoon sa iyo, huwag kang mag-alala, patatamisin yan ng Diyos sa dulo. Bibigyan ka niya ng magandang testimony sa dulo. Dahil unang-una, walang trials ang ma-appreciate mo during the trials. Diba? Minsan, nagtatago pa tayo eh. Sabihin natin, salamat sa Panginoon, pero ikaw, kasi ba't naman ganito kabigat, Lord? Pero sa dulo, mga kapatid, nakita mo, tapat ang Panginoon. Diba? Tapos maiiyak-iyak ka pa. Hallelujah! Maiiyak ka pa. Napakabuti pala ng Panginoon. Lahat pala inorchestrate niya. Lahat ng dinaanan kong trials, meron palang blessing sa dulo. Hallelujah! Kasi mabuti ang Panginoon eh. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Ang hinihiling niya lang sa atin, sumampalataya tayo. Magpatuloy tayo. Kahit gaano kabigat yung ating binibitbit, gawin lang natin. Mga kapatid, kasi sa dulo, mga kapatid, makikita natin ang Panginoon ay gumagawa, mga kapatid, sa ating buhay. Pastor, may mga mahal ako sa buhay hindi pa naligtas. May mga mahal ako sa buhay na may karamdaman. Alam mga kapatid, kung patuloy mong hahawakan na may pananampalataya na ibinigay na ng Panginoon, kung ano man ang pinalangin mo mga kapatid, mangyayari yan. Hallelujah! Because by inspiration, ibinigay na ng Panginoon sa iyo. Diba parang pinagaling ng Panginoon. Sabi nung iba, pinag-pray ako, pastor, tapos parang di ako gumaling. Mali thinking mo. Hallelujah! Sabi ko nga dito, diba, pag pinag-pray ka ng pastor mo, huwag mo asahan yung pastor mo papagaling sa iyo. Tinutulungan lang kayong tumawid dun sa pangako ng Diyos na ginawa na niya 2,000 years ago. Kaya ka pinagpipray para magawang mayangat ang pananampalataya mo, sampalatayanan mo mga kapatid yung pangako at mangyari sa iyo. Hallelujah! Kaya maging encouragement to sa atin na ang Diyos tinutupad niya ang kanyang pangako sa atin. Hallelujah. Sabi niya pa, John, he bought the ground, binili niya yan, nilibing niya doon si Sarah, malapit kay Job, and when Abraham died, he slept in the same grave with Sarah, and Abraham begat Isaac, and Isaac died, he slept with lahat sila doon. Diba? Kahit nga yung Mount Transfiguration diba? Ang ating Panginoon Kristo nung nagpalit siya doon mga kapatid, diba may dalawang witness? Pastor, ba't dalawang witness? Kasi unang-una, ang resurrection, identified mo yan kay Moses. Diba dalawa yung nagpakita doon, si Moses tsaka si Elijah, mga kapatid. Nang sabi doon, kaya pinakita din yan dahil yan ay anino ng dalawang pangako, mga kapatid, na ipinakita din sa atin. Old Testament, resurrection, pero sa New Testament, mga kapatid, rapture or body change. Kasi ito kay Moses, alam natin yung pangako, resurrection, positioning, pero alam natin si Elijah na rapture Kaya pinakita yung dalawang pangako na yan, mga kapatid, sa harap ng ating Panginoon bilang witness, mga kapatid, na merong mga tao sa huling araw na ito na hindi makakatikim ng kamatayan, kundi ang kanilang katawan ay babaguhin sa ating Panginoon, aagawin, mga kapatid, at sila'y papa sa ating Panginoon. Hallelujah! Di ba? Alam naman natin, ang resurrection, dun sa mga unang namatay, sila naman din talaga unang bubuhayin. Pero mapalad yung mga taong hindi makakasumpong ng kamatayan at mabago, mga kapatid, yung kanilang katawan. Di ba, sapat sa atin na pagsampalataya, mga kapatid, na may pinangako para sa atin. Di ba, kaya ko yung pastor nangaral ng rapture, body change, di ba, minsan yung iba nagiging common sa kanila. Di ba, sana yung pagtitipon, sana yung pangangaral, hindi maging common. Di ba, pag naging common na sa iyo yan, pangalawang mangyari, magdi-drift away ka na. Diba? Pag nag-drift away ka na, mga kapatid, wala na yung kagalakan sa puso mo. Kahit anong ganda ng awit, kahit anong ganda ng sermon, wala na sa'yo. Hallelujah! Kasi naging kampante ka na't lahat. Common na sa'yo, mga kapatid. Pero dapat hindi maging common ang pangako ng Panginoon sa atin. Kasi kung nagiging common, nakakalimutan nating pahalagahan kung ano yung iniwan ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Dalawang bagay. Pagiging common, complacency, drifting, ano pa yung pangatlo? Burnout.
Diba? Amin natin, Pastor, kahit ba message believer, dumadaan sa burnout? Yes. Alam mo, ang burnout, hindi yan tumutukoy doon sa natural lang na pagod. Merong pagod na hindi kayang patidin ng tulog lang. At kapag hindi natin na-discern yan, mga kapatid, at hindi na-actionan ng tama ng isang mananampalataya, may kita mo bukas makalawa, wala na yan sa church. Diba? Yung burnout, nandyan, nakikinig. Pumapalakpak, umaawit, pero yung kagalakan, wala na. Diba? Kaya kailangan magkaroon, mga kapatid, ng renewal sa ating Panginoon. Kahit nga ang prophet na burnout Kaya nga niya na-preach yung standing in the gap. Kasi alam niya, merong pagpihit sa ministry niya before 63, nainip yung prophet. Kaya nung time na yun, mga kapatid, before opening of the seals, nakita niyo, antitigas ng preaching niya. Sabi niya, kayong mga riketas at lahat. Kasi na-burnout yung prophet Ikaw ba naman, iwang ka ni Baxter? Iwang ka nung mga dating sumusuporta sa'yo? Diba? Parang naghihintay siya na, sino magkukomfort sa akin? Parang nandun siya sa ilalim ng juniper tree. Ako as a minister, mga kapatid, sabi ko, nakwento ko na yan Ang pinakaayaw ko, Monday. Juniper tree ko yan. Mga kapatid, kaya sabi ng prophet, kayong mga asawang babae ng ministro, ingatan nyo sila sa Sunday, kasi Monday magkaka-juniper tree yan. Kasi yung pagod, mga kapatid. Pero alam mo, after ng Monday, okay na namang uli. Kasi mga kapatid, tao Nasa flesh At kailangan mong balikan ulit yung ebidensya ng Panginoon na iniwan sa atin upang mapalakas tayo. Kasi meron siyang iniwan na pangako sa atin. Yung ating mga pagpapagal, mga kapatid, mapaministro ka man, mapamiyembro ka ng isang iglesia, lahat yan, mga kapatid, ay hindi winawalang halaga ng Diyos. Lahat yan, mga kapatid, ay binibilang ng Diyos, mga kapatid, at sa dulo ng buhay na ito, mga kapatid, i-reward yan ng ating Panginoon. Diba, hindi dapat tayo mapagod. Kung napagod ka, mamahinga ka sa ating Panginoon. Pastor, sinikap po naman, burnout na to. Alam mo, ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin ng rest. Diba? Kasi may pangangailangan ng tao na hindi kayang tugunin ng kapwa-tao, ang Panginoon lang ang kayang tumugon. Hallelujah! Kaya nga hindi tayo sumasalig sa tao. Hindi tayo naglilingkod dahil lang naglilingkod sila. Hindi tayo naglilingkod dahil lang marami tayo. Naglilingkod tayo kahit konti tayo, mga kapatid, dahil ang Panginoon ang siyang tumawag sa atin. Hallelujah! Alam mo, sa ating panahon, hindi paramihan, pakuntian, mga kapatid. Kung sinong mananatili hanggang sa huli. Dahil ang mensaheng ito, mga kapatid, kahit ang message ng prophet, sabi doon, it is done purposely, mga kapatid, para makita kung sino yung mananatili. And even the third pull ng ating Panginoong Kristo, yun din naman ang purpose, mga kapatid. Di ba kung sino yung mananatili? Di ba? Huwag mong pakialaman kung saan mapunta si brother, si sister. Ang pakialaman mo yung sarili mong pananampalataya sa ating Panginoon. Di ba? Kung meron man nawali, pag-pray mo lang, mga kapatid. Di ba? Balik ka ulit, tayo ka ulit, pagpag ka ulit, mga kapatid. Balikan mo ulit yung buto. Kasi faith is the substance of things hoped for, the evidence. Ito yung mga ebidensya mga kapatid. At kung napapagod tayo, kasi yung naranasan ng mga Israelites, mga kapatid, pinapalo sila sa likod, yung parang yung, ang tawag doon, yung cut, yung parang pag pinalo mo, babaon, tapos pag hinatak mo, yung laman, nakadikit doon. Hindi biro yan, mga kapatid. At kung minsan merong mga mananampalataya, kahit nandito sa message, mga kapatid, ay nakakaranas ng mga sirkumstansya, suliranin, na talagang mabigat din talaga, mga kapatid. At kung hindi ka babalik dun sa mga buto, na sinabi ng Diyos na bilang bantayog ng Diyos ng kanyang pangako, mga kapatid, hindi ka rin mapapalakas Kasi ang gawain nila, babalik sila dun, kahit anong pagod. Kahit anong hampas ang dinanas nila, pagka bumabalik sila doon sa kung saan nakalagay si Joseph, mga kapatid, umiiyak sila at sasabi na, hindi kami mananatiling ganito. May pangako ang Diyos, itong mga butong to maililipat doon. At yan ay tinupad ng ating Panginoon. Diba? At kung titingnan mo naman din, dala-dala, mga kapatid, yan ni Moses. Sabi pa nga ng prophet Nung palabas sila ng Egypt, sabi ng Panginoon, teka Moses, may nakakalimutan ka sa paglabas niyo sa Egypt. Nakalimutan mo yung buto. Sabi nga, inabot pa daw ng 3 days yung kanyang paghahanap nila doon sa buto. Kasi 400 years, ang ginawa pala ng mga Egyptian, tinago talaga nila. Doon daw saan? Sa ilog ng Nilo. Kaya, mababasa mo sa scripture, kung saan inilagay ang buto
ni Jose ay pinagpapala, mga kapatid, yung dako ngayon. Di ba? Pinagyayabang nila ang Nilo. Kaya nga pinapula ng ating Panginoon. Pero sabi doon, kung saan nakaposisyon ang butong ito ay nandoon ang pagpapala ng ating Panginoon. Kung saan nakaposisyon ang salita ng ating Panginoon, nandun din ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya manatili na ang salita ng Panginoon nakatago saan? Sa ating mga puso. Upang mga kapatid, yung pagpapala, hindi ako nangungusap sa material lamang, kundi spiritual blessing. Dahil ang totoo naman talagang pinagpala, mga kapatid, hindi dun sa mga material. Ang taong pinagpala ay yung taong nagagawang lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kung minsan, nisip natin, mas bless sila, pastor, kasi ang dami nilang mga material blessing eh. Doon natin sinusukat. Diba? Pero yung mga ginagawa ng Panginoon nakakaiba sa ating buhay. Yun nga lang, mga kapatid, na magsilbi kang kaagaanan sa iba, napakalaking blessing nun. Yung magawa mong mapagaan yung buhay ng iba. Kasi ang buhay mismo ay kabigatan, sabi ng prophet. Pero yung nagagawa mong mabuhay para sa iba upang mapagaan ang kanilang buhay, mga kapatid, ay isang malaking bagay, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ang pasanin ng kanilang ang kanilang mga kabigatan, mga kapatid, saan? Panalangin, tapikin mo yung brother, kausapin mo yung brother, yung sister. Diba? Yung mangaral sa inyo, mga kapatid, ay isang pagbibigay, mga kapatid, na mapagaan kayo. Ma-encourage kayo sa ating Panginoon. Kaya dapat hindi tayo lumalayo sa gawain. Hindi tayo lumalayo sa pangangaral, mga kapatid, kasi diyan ka lang din mapapalakas. Nandyan ang mga buto ng ating Panginoon, ang kanyang mga salita, mga kapatid, upang ipakita sa atin merong fulfillment sa bawat salita ng ating Panginoon. At nandoon sila, mga kapatid, sa panahon na yan, mga kapatid, na kailangan maiposisyon yung buto. Next slide po. Sabi niya, and Isaac, inulit niya lang ulit, sabi doon, but take me back up there and let me buried with Abraham and Isaac. Natural yan. Next slide po. Diba? Inulit niya lang ulit yan. Then, sabi niya, it is not written in the Bible, but they were prophets. They could read between the lines. Kaya nga, ang believer, mga kapatid, talagang dapat sharp din mga kapatid eh. They knew that the first fruit of resurrection wasn't coming in Egypt, it was coming in Palestine. Yan yung natural. Next slide po. Next slide po. Yan. So here it is. God had not promised a resurrection down in Egypt, but they knew that the resurrection was going to be in the promised land. On the day that when Jesus finally come and the Redeemer, they did to Him like they said they would. Ginanap ng ating Panginoon. Next slide po. He died, buried on the third day, He rose, and those were buried up with Him. Kaya kailangan mailibing ka kay Kristo eh. Isaac, sabi Abraham, Isaac, Jacob, and the saints come out of the grave. They know that the resurrection was going to take place in Palestine because it was spiritually revealed to them. Next slide. Diba? And I don't have to be in a certain place. Tayo bilang mananampalataya sa ating Panginoon, hindi kinakailangan merong espesyal na lugar. Ang sabi doon, only place I have to be is in Christ. For those that in Christ will bring with Him, and I don't care what it is at, bury me in Jesus. Kaya nga yung mga tao na nais talaga na maibagong muli sila, mga kapatid, sa uling araw na ito, ay sila'y inililibing kay Kristo sa paanong paraan pag sila'y tumanggap sa ating Panginoon. Acts 2:38, dahil ang mga ministro yung nagbabaon ng kaluluwa, mga kapatid, at sila'y babanguning may bago ng bilang tao, mga kapatid, sa ating Panginoon identification. At sila, mga kapatid, ay ipinuposisyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi walang ibang lugar o dako na pwede nating sabihin ang fulfillment sa spiritual maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung merong natural, laging katapat niyan spiritual. Kaya hindi denominasyon, hindi church, hindi sinumang tao, hindi sinumang sikat, mga kapatid, dapat sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Next slide po. Sabi niya, no wonder, bury me in Palestine. Lagi sinasabi, they know that the resurrection was going to be in Palestine. Therefore, today, brother, you can have whatever you want to, an old formal religion you want to, but bury me in Christ. For those that in Christ will God bring Him in the resurrection. Pero higit ang tinanggap nating pangako, mga kapatid. Kung tayo nananatili din kay Kristo, mga kapatid, at kung ang covenant talaga natin ay pagpapalit ng katawan, babaguhin to ng ating Panginoon Jesucristo.
Say whatever you want to and call it fanaticism or whatever you want to do, but just let me stay in Him, for those that are in Him is coming out of the grave on the resurrection, for God shall bring them up. He promised to do it. Amen. Dahil pinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ang problema, pag may mga circumstansya, lumalayo tayo. Pag lumalayo tayo, mga kapatid, nawawala yung posisyon, mga kapatid, ng Panginoon sa atin. Kailangan natin bumalik, mga kapatid. Diba? Yung mga buto pastor, diba si Moses po, hindi po nakatawid sa Kanaan. Kasi diba, binasa natin eh. Diba? Dahil Numbers 20, yun yung danger eh. Sabi, tatlo. Money, popularity, women, pero kailangan bantayan din burnout. Kasi na-burnout si Moses eh. Sabi ng Lord sa kanila sa Numbers 20, painumin mo sila ng tubig, mangusap ka dun sa bato. Ang ginawa ni Moses, pinalo niya. Sabi niya, wala pang tubig. Pinalo niya uli, mga kapatid. Tapos naglabas ng tubig. Tapos sabi, lika dito Moses, kayo Aaron, hindi niyo ako pinabanal sa inyong kalagitnaan. Dahil dito, hindi niyo dadalhin ang kapulungang ito sa promised land. Pastor, di ba nakatawid naman? Ang nakatawid, yung second generation na. Kasi pinagpapatay na ng Panginoon sa wilderness yung mga yon. At hindi nakatawid, mga kapatid, si Moses. Paano yung pastor, hindi na itawid yung mga buto? May tumayo, may tinawag ang ating Panginoon, si Joshua. Diba? Sabi, di ko na nailagay dyan, sabi doon, Joshua chapter 24, verse 32. Sabi dito, and the bones of Joseph, which the children of Israel brought up out of Egypt, buried them in Shechem. Shechem ay lugar po ng Kanaan. Sabi niya, in a parcel of ground which Jacob bought the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of silver, and it became an inheritance of the children of Joseph. Diba? Kaya nga, minsan may sabi sa atin, patay na yung messenger ninyo, naniniwala pa rin kayo. Naniniwala pa rin ba kayo may rapture? Tapos na yan eh. Naniniwala pa rin ba kayo na may body change? Tapos na yan eh. Pero sabi doon, may bumangong Joshua. May pinaghabilinan, di man nasabi sa scripture, dahil alam ni Moses eh, Joshua, lika rito, hindi ako tatawid sa promised land. Kaya itong mga butong ito ay ibibigay ko sa iyo at dalin mo ito doon sa promised land kasama ng mga Israelita. Kaya wala man ang propeta sa senaryo sa ating panahon. Meron pa ring fivefold ministry na pinag-iniwanan ng buto, mga kapatid, at ito'y kailangan maiposisyon, mga kapatid, doon po sa Kanaan. Dahil ang Diyos, mga kapatid, hindi niya pwedeng baliin yung kanyang salita. Kaya kung meron man sa atin, mga kapatid, sa panahong ito na, diba, parang nanghihina na ako, pastor eh. Parang discouraged na ako, pastor eh. Ang dami ko ng latay na tinanggap. Tumayo ka, balikan mo kung saan nakaposisyon ang mga buto, mga kapatid. At sabi mo sa ating Panginoon, di ba Lord, may pangako ka? Ang sabi mo sa ganitong scripture ay ganito. Naniniwala ako, Panginoon, na meron pa ring mga butong ito'y kailangan maiposisyon sa ating Panginoon. Diba? May mga pangako ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan lang yan maiposisyon at meron tayo dapat pananampalataya, mga kapatid, na gaganapin ng ating Panginoon yan. Kasi kung napakaganda ng pangako, diba? Sabihin mo, may mga believer, alam mo, ganda ng message, pero, diba? Ayaw mo na maniwala. Diba? Sabi mo, alam mo, ganda sa Baguio. Nakapunta ka na doon, di pa. Picture lang. Pero diba, mas maganda kung ikaw mismo nandun sa lugar na yon. Kung ikaw mismo nakakaranas ng mga katuparan, mga kapatid, ng scripture na yan, mga kapatid, ang problema sa tao, mga kapatid, yun nga, yung puso na, tawag dito, hindi sumasampalataya ng buo, mga kapatid. Diba, wag masumpungan ng ating Panginoon, mga kapatid, na yung ating puso ay unstable ba, mga kapatid. Kailangan, mga kapatid, yung ating patotoo ay nandiyan. Naniniwala tayo sa ating Panginoon. Never think negative, mga kapatid. Kasi pag nagsimula na tayo mag-isip ng negatibo, mga kapatid, talagang tuloy-tuloy yan. Wala na, manghihina ka na, mga kapatid. Next slide po. Maging encouragement sa atin to, yung nangyari kay Joseph, mga kapatid. Na bagamat merong siyang mga dinaanan sa gitna, mga kapatid, pero pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako, mga kapatid, sa kanyang lingkod. Itinaas siya, mga kapatid, at kinomfort siya. Yun naman ang kailangan natin din talaga, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung comfort, mga kapatid, na nanggagaling sa ating Panginoon. Diba? Kaya tayo pumaparito, dahil inaasahan natin ang Panginoon, ikokonsol tayo, mga kapatid, bibigyan tayo ng strength, mga kapatid, pero
makita natin mga kapatid na ang Panginoon meron siyang tamang panahon sa mga bagay eh. Baka mamaya yung hinihiling natin kaya hindi pa dumarating kasi baka mamaya meron tayong mga nalalagpasan, nakakaligtaan mga kapatid. Kailangan natin bumalik kung saan natin, di ba? Meron iba, pastor, wala na yung kagalangan pastor eh. Balikan mo kung saan mo iniwan ng ating Panginoon. Di ba? Yun yung sabi niya sa Ephesians eh. Iniwan mo yung una mong pag-ibig, yung una mong gawa eh. Balikan mo kung saan mo iniwan ng ating Panginoon. Doon at doon ka lang din marerestore mga kapatid. Diba? Until the time that His word came, the word of the Lord tried him. So next slide po. Ito, may isang quote ng prophet na isa sa mga paborito ko mga kapatid na consolation sa atin. Sabi niya, "But today, it was all working for my good." Ang tinutukoy niya dyan, yung mga experiences natin sa buhay. "I know that the life had to be ground, twisted and squeezed to get what it was out." And may Tagalog niya mga kapatid eh. Basahin ko po yung Tagalog. Sabi niya dito, habang naka-flash po yan, amen. Kasi may paraan din mga kapatid ng pag-comfort ang ating Panginoon sa atin. Sabi niya, "Pero ngayon, batid ko na ang lahat ay naglalakip-lakip na gumagawa para sa aking ikabubuti. Alam ko na ang buhay ay kailangang madikdik, mapilipit, mapiga, para makuha kung anong nasa loob nun palabas. Lamang na lamang ang pagkaako doon." Diba? Lamang na lamang yung sa atin, yung sarili natin. Kaya kailangan dikdikin ng Panginoon yun, mga kapatid. Kaya kinakailangan mapiga yun palabas bago ihayag ng Diyos ang kanyang sarili na mapagkilanlan. Lamang na lamang kayo sa loob ninyo. Lamang na lamang yung sarili natin. Na ano pa't kinakailangan pigain yun ng Diyos palabas sa pamamagitan ng mga pagsubok. At habang nagaganap ang pagpiga na yan, grabing hirap nga. Talaga naman mahirap mga kapatid. Pero walang mahirap sa Panginoon. At habang nagaganap ang pagpiga na yan, grabing hirap nga. Pero pagkalipas ng ilang panahon, lumilinaw ang alapaap, haya't nakikita nyo ang layunin ng Diyos. Diba? Pagkatapos mapapasigaw kayo, nagaya daw ni Job, nasasabihin nyo, "Talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay, at sa huling mga araw siya'y tatayo sa lupa. Gayoy sirain man ng uod ng katawan na ito, ang aking laman ay makikita ko ang Diyos." Hallelujah! Diba? Meron tayong assurance mga kapatid sa buhay po na ito. Sabi niya, "Itong mumunting pagsubok at mga bagay-bagay na panandalian lamang ay kukupas din ito't lilipas. Mangyari nga na ipinahihintulot lamang ito para sa inyong ikabubuti. Pagkatandaan nga natin yan, nang sa gayoy mauwi sa Diyos ang kaluwalhatian." Diba? Amen. Diba? Mari nahihirapan tayo at lahat mga kapatid. Balik tayo kung saan nakaposisyon ang mga buto, kung saan nakaposisyon ang salita ng ating Panginoon. At sabihin natin, "Lord, may fulfillment ito." At ang fulfillment mga kapatid sa natural, yung Kanaan. Ang fulfillment lahat ng salita ng ating Panginoon na kay Kristo lamang mga kapatid. Kaya kung tayo'y na kay Kristo mga kapatid, ang katugunan ng Panginoon ay nandiyan mga kapatid sa atin. Diba? Minsan naiiyak tayo, nahihirapan tayo. Okay lang umiyak, okay lang mga kapatid na aminin. Minsan kailangan talaga nating aminin eh. Pagod na ako Lord eh. Talagang, diba? Kasi hanggat di natin na aminin, hindi rin tayo mga kapatid mare-renew, mare-revive mga kapatid. At lahat ng kabigatan na yan, ilapag natin sa paanan ng ating Panginoon mga kapatid. Kasi ang Panginoon lang din mga kapatid ang makakagawa sa ating buhay. Yung mga bagay na yan, mga kapatid, na hinahangad natin sa ating Panginoon, ipufulfill niyan sa ating buhay, mga kapatid. At balikan lang natin yung kanyang mga promisa. Alalahanin natin, mga kapatid, dahil lang Diyos, He is more than willing, mga kapatid, para i-fulfill yan sa ating buhay. So, siguro, mga kapatid, yan lang ang may babahagi ko sa gabing ito, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. At siguro, manalangin lang tayo, mga kapatid. Hingi tayo ng panalangin sa bawat isa. Kung may mga pangailangan, ay bayaan yung bumalik kayo mga kapatid kung saan nakaposisyon ang mga buto, ang mga promisa ng ating Panginoon. Nang sa ganun mga kapatid, ay uwi tayo mga kapatid na ating natanggap ang salita, ang katuparan nito mga kapatid. So we pray, Amang banal na may-ari sa aming buhay, papasalamat kami Lord sa munting pagbabahagi na ito Lord ng iyong mga salita. Tunay Panginoon na bilang tao o Diyos ay meron kaming mga kahinaan, meron kaming mga
panahon, O Diyos, na napapagod kami, Panginoon, nadadala kami ng mga suliranin, mga kabigatan, at alam mo yan, Panginoon, sa aming buhay. Kaya Lord, kami, O Diyos, ay lumalapit muli, Panginoon, kung saan nakaposisyon ang mga buto, O Diyos. Dahil naniniwala kami na ang fulfillment, Panginoon, ng iyong mga salita ay lagi pong nandyan, Panginoon. Na kung kami mananatili lamang, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord. Sabi mo, kung ang iyong mga salita ay manatili sa amin at kami manatili sa iyo, na anuman ang aming hilingin ay ibibigay, Panginoon, sa amin. Kaya bayaan mo kami, Lord, na makalapit muli, Lord, sa gabing ito, na bawat pangangailangan, mailapag, Panginoon, sa iyong paanan, at umasa, Lord, ang bawat isa, O Diyos, na ikaw ang Diyos na tumutugon. Na kung ikaw, Panginoon, ay minsang kumilos, Lord, sa buhay ng iyong mga anak, anuman ang kanilang mga pangangailangan sa gabing ito, O Diyos, ay matutugunan, Panginoon, ayon sa kanilang pananampalataya. We pray, Lord, na kami, Panginoon, ay patuloy mong gabayan at ingatan, i-provide ang lahat ng aming mga pangangailangan sa aming buhay. Lalo na, Lord, sa bahagi, Lord, ng spiritual, O Diyos. Kung meron mang humihingi, Lord, ng kagalakan, Panginoon, sa gabing ito, bayaan mong masumpungan niya, Panginoon, ang kagalakan ng gagaling sa iyo sa gabing ito. Pagkat, Lord, yan ang nais mo, Lord, sa amin, na kami, Panginoon, ay magalak, Panginoon, habang kami naglilingkod sa iyo, Ama. Pagkat ang pag-ibig mo, Panginoon, ay laging presente, ang iyong biyaya'y sumasagana sa amin. Kaya kami umaasa at sumasampalataya sa gabing ito, Panginoon, na ang bawat puso, Lord, ay abutin mo, Panginoon, ayon sa kanilang pananampalataya at pangangailangan. Huwag mo lampasan ng sino man, Lord, bayaan mong maramdaman nila ang presensya mo, Lord, sa gabing ito at matugunan, Panginoon, anuman ang kanilang dinadalangin. Muli, Lord, maraming salamat. Sa iyo lang namin, O Diyos, binabalik ang lahat ng papurit pasalamat sa iyo pong dakil at matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen and amen. Bless you po.